Okay, so today we're going to simulate the following exercise. So sa exercise 1, una is yung we're going to write a code para sa half adder, the Verilog code. And then isi-simulate natin yon, and then lastly is i-combine natin yung dalawang half adder para makabuo tayo ng full adder. So meron ako ni-ready dito na code. Bali ito. Ito yung code natin para sa half adder. Diba? So as you can see, meron tayong input, 'di ba? Input AB. Bali yung code pala na to is written in data flow model. So kaya mapapansin niyo meron tayong mga assign na keyword. So yung input natin, we have input A and B. Then output is sum and carry, 'di ba? So dito bali sa pag-implement nito, sinundan lang din natin yung boolean expression, 'di ba, nung half adder. So ito 'yon, 'di ba? So for sum, ito yung boolean expression niya, A complement B plus A B complement, 'di ba? That's why yun din yung nilagay natin dito, 'di ba? So not A and B or A and not B, 'di ba? And now sa carry naman natin is A and B lang, 'di ba? So kaya A and B din nilagay natin dito. Itong part ng line of code na to, actually pwede po natin tong paiksiin, 'di ba? Kasi nga based doon sa previous lesson natin sa mga laws, 'di ba? Pasok to siya sa exclusive laws, 'di ba? Yung ganitong format. So saan na ba 'yun? Ito. Ito, 'di ba? So kung mapapansin niyo halos pareho, 'di ba? So A complement B, 'di ba? So medyo nagkabaliktaran lang, but hindi naman mahalaga yun kasi nga mayroon din tayong commutative law, 'di ba? Applying yun, walang problema kahit magkabaliktaran. So ibig sabihin itong line of code na to, pwede nating paiksiin to, 'di ba? Pwede nating gawing A, X, or B, 'di ba? So yun na lang ilagay natin para mas malinis yung code natin, 'di ba? So A, so yung symbol ng natin ng X or, 'di ba, ganyan. Then B. Okay? So yan. Then save na natin yung code. Okay, save na. Balik tayo dito sa main natin. Then insert tayo ng sub-circuit, yung ginawa natin na yun. Ito na. Yun na yung sub-circuit natin, 'di ba, na nabuo galing dun sa kinode natin na half adder. So ngayon test natin to, 'di ba? So lagay tayo ng input. Bali input A, B, and then output yung dalawa. So ito is input and then dalawang output. Okay? And then connect na lang natin. And pati yan. And saka yan. Okay? So to test this, kailangan pagbasihan na lang natin ito yung truth table natin dito, di ba? So kapag 0, 0 daw yung A and B natin, yung both of inputs, then yung S natin is 0 as well as yung carry. Yung ating carry, di ba? So pag 0, 0, so 0, 0 din. And kapag 0, 1, then yung sum natin is 1, di ba? So 0, 1. Okay, kaya 1 yung sum. And kapag 1, 0, yung sum natin still 1, di ba? Okay? And kapag 1, 1, then yung carry natin, may carry 1 tayo. Okay? Okay, okay, so working yung ating circuit. Ngayon, paano natin i-combine yung dalawang half adder, di ba? Para makabuo tayo ng tinatawag na full adder. So, yung susundan na lang natin is ito. Di ba? So, ito is as you can see sa given na circuit is kinumbine natin yung dalawang half adder using yung XOR natin na gate, di ba? So gagayahin natin to. Bali, delete na lang muna natin to. Or hindi na lang. Insert na lang tayo ng another insert natin ulit yung yan, di ba? Isa pang half adder. And then another input tayo para sa okay, yung sum natin mapupunta doon sa input B, di ba? So ganyan. Sabihin buburahin natin to.
burahin lang muna natin to para okay, then kukonect natin yan. And still, meron pa rin tayong input A and B. But yung second half adder natin, connected na siya sa, yun na yung magiging carry in natin. Diba? So, ibig sabihin, we need another input. And ito yung carry in. Diba? So, kukonect lang natin yan siya dito. Yan. And then, yung carry natin for the first half adder, pati yung carry nitong second half adder, connected sila gamit yung XOR na gate. So, kailangan natin gamit yung OR na gate, or gate, di ba? So, kailangan natin to. Then, kukonect natin siya dyan. Pati itong isang carry ng first half adder. Okay? Then, basically, yun ay yung output ng ating OR gate, yun yung magiging carry out natin. Then, yung sum ng second half adder, yun yung magiging sum. Yeah, final sum. So, ibig sabihin, kailangan natin ng another output para dito, para sa sum. And then, another input para naman sa carry out. Okay? So, yan. So, panglagyan na natin ng label para madaling matukoy, di ba? A, B, ito is yung sum, and then ito is yung cout. Okay? So, ayan. Alright. So, to test this, para matest natin yan, i-base natin dito sa truth table, di ba, ng full adder. So, as you can see, kapag yung A, B, and C natin is puro 0, then same 0, 0 din yung sum and carry, which is, try natin is 0, 0 to. So, 0, 0. Diba? And then, kapag 0, 0, 1, then yung sum natin magwa 1. Diba? So, 0, 0, 1. Ibig sabihin, 1 is yung carry in natin. Diba? So, ito lang. So, kaya yung sum natin 1. Then, kapag yung 1 naman doon is yung B, then still sum is 1. Diba? O, 1 pa din. Then, kapag yung A naman yung nag-1, or ito pala, B and C nag-1, then dapat sa carry is 1. Then, yung sum is 0. Diba? So, ano yun? Ulit, B and C. Diba? Okay, so sa cout na punta, sa carry out. And then, kapag 1, 0, 0 naman, so, bali, 1, 0, 0, then sum is 1. Diba? So, still the same sa, tugma pa rin sa truth table natin. Pag 1, 0, 1, bali yung B natin is, yan, then sa carry out na punta. So, still the same. Diba? Pag 1, 1, 0, carry naman natin yung 0. Okay, so sa carry out pa din napunta. So, which is still correct. And pag lahat 1, so yung sum natin parehong naka 1. And carry parehong naka 1. Diba? So, 1. Okay? So, parehong naka 1. So, basically, working yung implemented natin na circuit, diba? Para sa full adder, diba? Using yung combination ng two half adder. Okay? So, sa next video, mag-proceed tayo sa, sa second na exercise, yung 4-to-1 multiplexer. Okay? So, yun lang.